Si Attorney Rowena Guanzon, naging maingay ang kanyang pangalan. Attorney, good afternoon, si Radyo Man Lourdes. Ang gandang hapon, Lourdes. Go ahead. Attorney, kumusta ka naman? Pinag-uusapan ka. Oo, talagang crush ako nitong Martin Romualdez. Kahit si Gutesa ba naman, papatulang ko ba naman yan? Pero attorney, sandali Ito diretsuin na ho natin to kasi para malinaw, galing ho talaga sa inyo kasi marami rin nagulat. Bakit nabanggit si Attorney Guanzon? Kayo raw po ay nung may isang hearing, pagtapos nun, sinabihan daw etong si Orly ni Attorney and Senator Marcoleta na iko-connect ka namin kay Attorney Guanzon. Hindi. Sinabi niya na may tumawag daw sa kanya na taga-opisina ni Senator. Hindi po si Senator daw ang tumawag. Pero minention niya yung office ni Senator Marcoleta. Hindi po ako consultant ni Senator Marcoleta at hindi po ako tatanggap ng kliyenteng kagaya ni Gutesa. Hindi naman po ako practicing lawyer sa mga ganyang klaseng kaso. Maika, patawag natin si Attorney sandali. Attorney? Nako. Consultant ako ng Blue Ribbon, di ba? Hindi naman po ako Attorney? Di-disconnect ba? Opo, nadi-disconnect po. Okay, Attorney, good afternoon. Mag-standby sandali. Ayan. Okay. Attorney, mahalaga kasi ito Go ahead kasi po. baka Titigil na lang po ang car. wow, bongga sige po. car. Attorney, ulitin natin. So, bakit nabanggit ho? Ulitin ko lang Yes, go ahead po. Kailanman naging consultant ni Senator Marcoleta. At hindi po ako tumatanggap ng mga kliyenteng kagaya ni Gutesa. Retired na po ako as COMELEC Commissioner. At nagpa-practice din naman po ako noon for 25 years. Pero hindi po mga ganyang kasong inahawakan ko. So, nagsisinungaling talaga siya na I made myself available para ayusin daw. He used the word ayusin or gagawin yung kanyang affidavit. Ibig sabihin, magsisinungaling ako, retokehin ko yung affidavit niya. Bakit naman ako gagawa ng ganyan? Attorney, sandali. Bakit kanya pinangalanan? Kasi nga, di ba, gusto talaga ni Martin Romualdez, madamay ako dyan. Kasi ako talagang number one, di ba, nakaaway yung nagsabi na mag-resign na siya. I was the first to say, mag-resign na siya. At I'm a staunch critic na mortal enemy ko yan. Saka alam nila na good friend ako ni Senator Marcoleta at supporter. Alam nila yon, kaya siguro para bigyan nila ng parang konting credibility ba? Akala siguro nila consultant ako dyan sa office si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi po. Okay. Hindi po. Dyan po sila nagkakamali. Attorney, pwede Kaya bang... ang ano ko lang dyan, si Martin Romualdez na naman may pakanan yan eh. Bakit babaliktad dyan si Gutesa? Hindi ba ang beneficiary ng kanyang pagbaligtad ay si Martin Romualdez? Attorney, sa tingin niyo politika? Hindi lang politika, talagang personalan na tong laban na ito. Personalan na to. Sa aming dalawa ni Martin Romualdez, personalan na to eh. Diba, nanalo ako eh. P3PWD, more than 400,000 votes, hindi niya ako pinaupo. Kasi daw may kaso. Nung nanalo na kami sa kaso, sinabi ng Supreme Court, iba na lang, hindi pwedeng maupo si Commissioner Guanzon, iba mag-substitute. Nag-substitute kami. Doctorate pa ang nominee namin na proclaim na ng COMELEC, nag-oath taking na sa judge, nakaupo na doon sa session mismo. Hindi niya tinawag. Kaya anong gagawin namin doon? Naupo lang kami doon tapos wala yung aming representative ay walang sweldo. Hindi makakapag-file ng mga bills. Kaya yan si Martin Romualdez, sana makulong na yan agad sa plunder niya at walang piyansa para po maramdaman naman natin mga Pilipino na may katarungan naman. Opo. Attorney, as a lawyer, ano pong next move po ninyo na kayo po ay binanggit nitong si Gutesa? Definitely, baka ho makasira or gusto lang sirain ang pangalan nyo. I don't think kaya ni Gutesa sirain ang pangalan ko.
Yung sa bakla-bakla pa ba na salita, ang baduy niya. Mm-mm. Ang baduy niya. Kaya lang hindi nakakatawa yung ginagawa nila. Mm-mm. Nadadamay sila ng mga abogado na para lang bigyan sila ng konting atensyon at credibility. Mm-mm. Sinungaling ka, Kutesa. Mm-mm. Ang mga sinungaling na kagaya mo ay dapat idagdag si Kutesa sa kasong plunder ni Martin. Gagawin din siya akusado doon. Kasi yung ibang mga security personnel din naman ni Saldico ay nag-affidavit na kasamahan nila si Gutesa sa pag-deliver ng mga maleta-maletang milyong-milyong piso sa bahay ni Romualdez at doon pa sa isang bahay pa. Na dalawang bahay, hindi magkasa sa isang bahay ha. Dalawang bahay pa ang hinahatidan ng mga maleta. Kaya sana ang ombudsman ay isama na po nila si Gutesa dun sa 4 na bumaligtad din. Isama na po nila sa plunder case. Dahil ang plunder po ay conspiracy. Ang nag-deliver at ang nag-receive ay liable din. Para naman hindi naman yung parang niloloko, ginagago na nila yung ombudsman. Pinabit siya, testify siya, tapos atras siya. Opo. Di ba perjury lang? Maliban sa perjury, kasama siya sa dapat sa plunder ni Martin Romualdez. Hindi niyo ba siya Para happy sila, doon magsama sila ng amo niya. Total naman, mas mabigat sa kanya ang maleta kaysa bayan niya. Attorney, Maraming salamat po. attorney, Thank sandali. you po. Attorney, last na lang po. Hindi niyo ba fa-file ng kaso si Gutesa? Ay, ba't ko na baduy niya? Ito na papaila ng kaso, baduy. Oo. Baduy mo ha, Tessa. Huwag mo nga akong asar-asarin dyan at nakakahiya ka. Oo. Okay. Nakakahiya ka sa kaluluwa mo na nakakahiya ka sa mga ano mo. Hindi na, bali, hindi ka nahiya sa amin, hindi ka nahiya sa mga, mga anak mo, magiging apo mo. O sige, Kutesa, ipalit mo na yung maleta sa rehas. Oo. Sana maghimas rehas ka. So, sino Diyan nasa likod ni Gutesa sa tingin niyo? Payatas kasama si Martin. Sa tingin niyo po, Sige po, Ombudsman Remulla, tuluyan nyo na yan si Gutesa. Isama nyo na yan na akusado sa plunder. sino po sa tingin niyo nasa likod ni Gutesa aside kay Romualdez? Eh sino pa? Hindi si Martin. Sino ba naman ang mag-beneficiary nito? Hindi si Martin, may mortal enemy. Ako, magpapapiesta talaga ako dun sa amin eh. Pakain ako dun sa mga bata. Pag nakulong na si Martin eh. Oh, pero Pag attorney nakulong si Martin, lumabas kayo sa bahay nyo, mag-busina kayo, mag-Facebook kayo, magkalimbang kayo ng mga kaldero nyo para malaman ng lahat na tayo po, ang mga Pilipino ay humihingi ng katarungan. and naniniwala ho kayong siya po'y makukulong? Tayo, kaya lang ito naman si BBM hindi man lang mabanggit ang pangalan ng pinsan niya. Para bang mabibiliaukan siya pag sinabi niya pangalan Martin Luther Romualdez. Tingnan natin kung palagay ko hindi na-atras si Ombudsman Remulla kasi ilang beses na siya nagsabi. Palagay ko totoo na talagang pinahigpitan niya yung kaso para wala nang lusot. Kasi alam niyo si Martin, maraming pera, marami ring abogado. Di ba? Para talagang hindi makapiyansa. Higpitan talaga yan ng ombudsman. Nangihingi ng katarungan ng mga tao, lalo na ito nagbumaha na naman. Opo. Kung hindi si Martin ng mastermind, sino pala ang mastermind? Di ba si BBM? Oo. O mamili kayo. BBM at ombudsman, sino ngayon ang ikukulong nyo? Si BBM o si Martin? Okay, Kaya ako, hindi wala ko, ipagkukulong talaga ni BBM yan eh. Attorney, ano pong yung Pagkukulong mensahe? niya talaga yan. Tsaka sinabi niya eh. Ano po Sabi ni Toby Chanko, di ba? Opo, Sabi opo. daw ni BBM, abay, kinuha nyo na lahat, wala na ako. Ano po mensahe po ninyo sa inyong mga taga-suporta, Naunahan siya ni attorney? Martin eh. Ha? Anong mensahe? Mga kababayan, wag po tayong malilingat dito sa ating sigaw na dapat ang managot po ang mga korap, lalo na po itong flood control na corruption nila. Kaya yung impeachment po, ano lang yan, distraction na yan sa atin. Pero ang totoo po talaga nating issue hanggang sa election ay ang corruption sa administrasyon ni BBM. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagprotesta natin.
laban sa corruption at demand po tayo ng accountability sa ating gobyerno. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Z. Thank you. L. Exclusive.